So, merong classification ng position ito. Nakita ko lang ito sa 9 classifications of spiritual beings or angelic beings na tinatawag. So, may hierarchy daw sila. No? Pero, wala kasing talagang sinasabi ng kung anong level yung mataas at mababa sa hierarchy na ito eh. Kaya hindi tayo magdodogmatic na ito talaga ang kanyang absolute na form. Hindi. So, ito papakita ko lang yung order nila. Meron daw 3 order. Kaya daw kasi doubtful pa ako dito. Pero biblical, meron naman talagang seraphim, cherubim, throne, dominion, virtues, power, principalities, archangel, and angels. Meron naman talaga. Pero kung i-order mo sila, gawa na lang ng tao yung order na yan. Okay? So, first order, seraphim, cherubim, and thrones. Second order, the middle order daw yon, dominion, virtues, and power. And yung lowest order, the third order, principalities, archangel, and angels. Okay? Yun daw yung pinakamababa. So, holy or unholy, ganyan daw ang kanilang order. Kaya may chain ng command. Kasi kahit yung mga tao, may chain ng command sila. May general, no? Ang sergeant, corporal, pababa ng pababa. So, the difficulty is that the Bible identifies no such hierarchy of angels naman talaga. In the Bible, we see that there could be different kinds. Nakita natin yun, cherubim, seraphim. And if there are different kinds, there might be some hierarchy. Meron sa possible, even though it is not identified clearly. So, if a hierarchy exists, the Bible does not tell us about it explicitly. If it were important for us to know, kung talaga importante para sa atin yan, then the Bible would have told us. Pero ang sinulat lang, dominions, principalities, virtues, power, mga ganon. If ever yun yung talagang pagkakasunod-sunod na niya, and then, hindi naman siguro masama. Kaya, absolute man o hindi, ang mahalaga, biblical, wag na lang tayong dogmatic, wag na lang tayo pushy masyado. Ako na nagtuturo, turo ko lang kung ano itong mga to. Si-share ko sa inyo, maya-maya. Kung ano yung, at kung saan mababasa yung mga nandyan. So, if it were important, yun nga, sinabi sana ng Bible. So, for the sake of study, let us try to understand the differences of this na pinaniniwala ang mga hierarchy. So, bilang professor nyo, makinig lang kayo sa akin. Ito, ang classification or position, but not according to from lowest to highest. Random po ito, okay? Random. So, number 1, throne. So, Colossians chapter 1 verse 16, by Him were all things created that are in heaven and that are in those earth, visible and invisible, whether they be thrones. Yung salitang thrones. Kaya mapapansin nyo, si Jesus, doon na lang sa langit, may isang trono, Father. And meron siyang katabi doon na si Jesus Christ sitting at the right hand of God. Sitting, ibig sabihin, may sarili siyang trono. Or, kung spirit si God at hindi siya nakikita, invisible entity siya, possible din na si Jesus Christ mismo yung nakaupo dun. Yung salitang right hand of God is allegorical na siya yung sitting at the right hand. Authority lang itinutukoy allegorically. Kaya yung sinasabi ng oneness, possible din naman yun eh. Pero ang hindi ko lang matanggap na si Father, siya rin yung anak. Iba Kung iisa lang ang trono doon at si Jesus Christ yung nakaupo kasi ang Espiritu hindi nakikita, kahit sabihin natin in light form, light, liwanag, ganon, Spirit, ganon. Si Jesus Christ yung flesh, nakikita doon. Kaya sa Ezekiel, isa lang nakita, sabi doon animong tao. Yung nakita niya sa trono, animong tao. So, isa lang nandun. Kaya possible. Sa Bible, 2 lang ang alam ko na possibility. Isang trono na may nakaupo doon or may 2 trono because literal mong sasabihin na yung sitting at the right hand of God, nandun si Jesus Christ, nandun yung Father. So, 2 trono. Either way sa 2, wala akong pipiliin. Gusto ko na lang makita, mas desire ko na lang makita ako doon. Pero kung sasabihin ko kung sino yung talagang tama sa 2, ay ayoko mag-conclude. Di naman ako naggagaling-galingan tulad ng iba. So, hindi natin yun, principle. Sana naintindihan nyo. Ayoko mag-take sides. Tao lang nagpipilit sa kapwa nating tao na, hindi, dapat may piliin ka. Isa lang dyan ang tama. Kung hindi pwedeng parehas tama.
Kaya dapat pumili ka. Kung may isang tama dyan, matik yung isa mali. Totoo yung side na ganun. So, kung papapiliin nyo ang isang tao, mas magandang huwag ka nang pumili. Hayaan na natin ang Panginoon doon. At least alam natin. So, yun ang trabaho ko dito bilang teacher. So, thrones. Okay? Doon sa trono ni Jesus Christ or trono ng Ama, then may Jesus Christ sitting at the right hand. And then merong 4 na nilalang. And then may 24 elders na may trono din sila. Kaya may thrones talaga, no? Kasi yung 24 elders may thrones sila eh. At pinagtalunan din ng mga apostol yon. Sino po yung uupo sa kaliwa nyo at saka si kanan nyo? 'Di ba? Hayok din sila sa trono eh. Pag sinabi mong uupo sa kaliwa at sa kanan, may upuan din dun sa tabi. 'Di ba? May upuan din. So, hindi yun ang priority ni Jesus Christ kung kaliwa man o kanan. Sabi niya, magpakumbaba kayo. Kung sino magpakumbaba, siya yung dadakilain. Magiging dakila sa langit. Ikalawa, dominion. So, God set Christ at His own right hand in the heavenly places far above all principalities and power and might and dominion. The word dominion. Sa Colossians chapter 1 verse 16, ikalawa yung salitang dominion, na una yung thrones. Dito naman sa Ephesians chapter 1 verse 20, pang-ilan yung dominion? Nauna yung principality, sumunod yung power, and then yung might, ikaapat yung dominion. And every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Kaya meron talagang mga classification sila dyan. Ano po? Letter C, Chief Prince. May chief prince. Yan yung sinasabi natin kanina sa Daniel chapter 10 verse 13 na nagpray si Daniel, may nakita siyang pangitain and nagpray siya, 21 siya naghintay, tsaka lang dumating yung ibig sabihin ng kanyang pangitain. And ipinaliwanag niya na ayun nga, may king of Persia na kalaban niya at si Michael yung tumulong sa kanya. Basahin natin Daniel chapter 10 verse 13. But the prince of kingdom of Persia withstood me 21 days, so 21 days. But lo, Michael, one of the chief prince. So, si Michael, maliban sa salitang archangel, tinukoy din siya as chief prince or mas mataas na prinsipe. So, may mga princes. Kung merong throne, syempre may prince. Okay? So, siya, prince ang tawag sa kanya. So, prince came to help me and I remained there with the kings of Persia. So, Daniel chapter 10 verse 13. Yan, basahin natin yan. Meron tayong makikita pa dyan, Prince of Gracia. At sa spiritual warfare na pag-aaral, Theology of Spiritual Warfare, tuturo ko din yan i-extend natin ng konti sa elective. Yung mga gusto lang kumuha. Ang tawag din dyan ay territorial spirit na tinatawag. At nanggugulo sila. Tingnan nyo, angelology ang pinag-uusapan natin, tas kanina may pumapasok na walang kabuluhang bagay. Diba? Doon pa lang may kita nyo, active talaga tayo sa spiritual warfare. Yun nga lang, hindi tayong nakikipaglaban dyan. Prayer ang natin. Armor, suot mo, and then prayer. Hindi tayo makikipagtusukan tsaka makipagsuntukan. Mga angels are being mobilized when a person prayed. Just pray to the Father, not to the angels, and the Father will mobilize His angels to rebuke, to cast out those devil. Okay, kung hindi tayo mag-cast out, si Lord mag-cast out. Kaya nga sabi ni Jude, may the Lord rebuke you, sabi ni Michael Archangel doon sa kay Satanas sa Diablo, sabi niya, may the Lord rebuke you. You try to speak sometimes, hindi puro I rebuke you. Binigyan tayo ng power, pero mas maganda talaga the Lord rebuke you. Si Lord kasi may authority talaga dyan. Daniel chapter 10 verse 20. And then next, virtues. Meron kasing tinutukoy sa King James. Ito ang hirap pag Tagalog mo lang babasahin. Sa King James, may salita, word by word, ang salita talaga, virtues.
Iba yung salitang virtue sa King James, iba din yung salitang power, pero synonymous sila pagdating sa Greek word. Babasahin ko dito sa English, sabi niya sa Mark chapter 5 verse 30, that virtue had gone out of him. Meron yung ikatlo, pero tinignan ko mabuti, si Jesus naman yung may virtue na umalis daw sa kanya. Okay? So ano ba yung salitang virtue na yan? Sa Greek word, yung salitang virtue niya yan ay dunamis. It was the same, it is the same word that was used in Acts chapter 1 verse 8. Then you shall receive power. Yung salitang power, you shall receive virtue. Kay Jesus Christ, may kapangyarihang umalis sa kanya. Sa King James Version, ang salita doon ay, that virtue gone out of me. So, yan yung biblical na, dalawa lang nabasa ko na may salitang virtue. Ikatlo yung kay Jesus, na may umalis na virtue. Pero power yung mula sa kay Jesus. Hindi demonyo Hindi demonyo na virtue. And then, powers. Okay, may power. Maliban sa virtue, and ano yung principality, our throne and dominion, ito meron naman tayong tatukoy powers. Unto the principalities and power in heavenly places, Ephesians chapter 3 verse 10. So yung power na yan ay dunamis, and yun na, principalities, I am persuaded neither death nor life, nor angels nor principalities. So, ibig sabihin, nor angel, nor principalities, ibig sabihin, merong nandyan sa principalities na yan, nor power. So, ilang beses inuulit-ulit yan sa Bible Kaya itong mga to, maliban sa posisyon, they are an entity talaga, na either may position sila or hierarchy, it was not told, pero clear sa Bible na meron. Okay, hindi lang natin talaga ito mapagsunod-sunod mabuti kasi rumble din namang kinokot nila Apostol Pablo ito sa Efeso at mga taga-Kolosa. So ang malaga talagang present at active sila. At hindi sila yung magiging dahilan para malayo yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun ang good news. Amen po. Neither all of those shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Kaya wag ka rin matakot sa demonyo. Sabi nga, nung ako high school, sabi ko nung binabasa ko yung Bible, nung pagdating sa Mark, naulit na naman sa Luke yun chapter 4 siya. Diba si Jesus Christ talagang face to face siyang nakipag-usap sa diablo. Hindi naman siya natakot. Challenge siya, hindi naman siya natakot. Kaya yung mga Kristiyanong takot pag nakaharap mo ito, makakaramdam ka ng takot tayo Hindi naman tayo Diyos, hindi naman tayo si Jesus Christ di ba? Pero yung kaya mo nang humarap kung magpakita sa iyo, demonyo talaga, sa panaginip man yan o personal mo makita, kaya mo ba? Kung hindi mo pa kaya, maganda ka. Active pa rin sila. Hindi mo naman pwede sabihin hindi sila active. Hanggang ngayon may napoposis Noon pa man panahon nun, may possession na. Kung hindi tayo spiritually active ngayon, tas sila active, ang tawag sa atin, passive. Kaya yung mga churches na marami ding passive church. But by faith, hindi ibig sabihin na sa loob ng church, wala yung mga nag-speaking tongues, wala yung ang lalakas mag-pray na talaga ang kala mo lumilindol at may sunog na sa loob ng church pag mag-pray. Hindi ibig sabihin na hindi ganun mag-pray, walang power. No, hindi ibig sabihin 'yon. Hindi naman kasi doon na nasusukat yung power Hindi naman kasi palakasan ng power ang ang churches Number 1 pa rin diyan yung love. Kalawa diyan yung Holy Spirit. Susunod lang diyan yung power. Kasi yung love, kahit sabi natin nakakapagsalita ka ng iba't ibang wika, nakapagpalayas ka man ng demonyo, nakakapagpagaling ka ng sakit, pag wala kang love, wala. Wala. Ikalawa, nakapagpalayas ng demonyo yung mga disipulo. Tapos anong sabi ni Jesus Christ nung nag-report sila? Pati po yung mga demonyo sumusunod po sa amin. Nasabi ni Jesus, huwag kayong magalak dahil sumusunod sa yung mga demonyo. Magalak kayo kasi nakasulat yung pangalan nyo sa langit. So, that is a seal of the Holy Spirit. The Holy Spirit, kasi siya yung nagtuturo ng katotohanan
Mas mahalaga pa rin yung katotohanan kaysa sa pagpapalayas ng demonyo. Matthew chapter 7 verse 21. Di ba nagpalayas po kami ng demonyo? Sila yung sa huling araw, sabi dun hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa karyan ng langit, kundi yung lang sumusunod sa kalooban ng Ama. Saan ba malalaman yung kalooban ng Ama? Hindi naman sa puro pagpapalayas ng demonyo tsaka mga islain makikita yon. Hindi ako against sa ganun pero hindi yun ang hindi yun ang assurance na ligtas ka. Hindi porke nakakapaggamot or may healing sa inyong church, totoo na yan. Tignan nyo, di ba ang sabi doon di ba nagpalayas po kami, di ba nagprophecy kami? Kahit sabihin nyo, ako aminin ko Pentecostal ako pero yung baptist, hindi yun safe sila sa verse na yun. Bakit kamo? Hindi naman sila naniniwala sa mga prophet. Hindi rin naman sila nagpapalayas sa mga demonyo. Kaya mas prone pa nga yung mga Pentecostal sa na ma-reject pagdating ng panahon. 'Di ba? Hindi naman baptist yung mga ganun, nagpa-practice ng mga ganun. Kaya mahalaga mga kapatid ang mag-aral. Mas mahalaga, hindi pwede yung meron naman dito manifestation ng power ni Lord. Tapos wala ka ng mali naman turo-turo natin. Delikado pa rin tayo. Lalawak ang ministry mo, may mga miracle, pero hindi ka sure talaga kung tama ang pinapangaral natin. Kasi importante din talaga ang katotohanan, mga kapatid. At ang Holy Spirit talagang magtuturo sa atin yan. Sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi sapat yung Jesus lang tayo. Pag magsisave ka ng soul, evangelist ka, okay, sapat na yung Jesus. Yung pinag-aaralan natin dahil dami rin mga naliligaw ngayon. Di ba? Madaling makapag-recruit pag may himala ang loob ng church, pero siguraduhin yun tama yung pinapangaral. Letter G, mighty, classification of position. Hindi ako baptist, baka sabihin nyo baptist ako, pero I'm baptized. But not almighty, God stand in the congregation of the mighty, He judge among the gods. Psalms chapter 82 verse 1. See also Psalms 89 verse 6. Sabi dito, authorities. Actually kasama yung authorities dyan, pero naibaba ko na dito na parang nadoble siya. Napansin ko yung kanina. So may mighty, may salitang mighty rin. Congregation of the mighty. So tinutukoy, matik yan, mga spiritual beings din yan. It's either good or bad. Okay? In the congregation of the mighty, di ba? He judge among the gods. Marami yung gods. Elohim, yung Elohim kasi na salita, isa rin sa mga title yan ng angel. I-add ko yon. Lahat ng mga verses na makita ko na ang angel, isa rin sa pangalan ng angel, kapatid, Elohim, pero small letter E, hindi capital letter E. Kaya hindi ibig sabihin na Elohim sa Bible, Diyos agad. May Elohim din na ang tinutukoy, angel. Hayaan nyo, papakita ko sa inyo yung verse sa next natin class, yung susunod about delineation tayo ilaline natin at i-distinct natin yung good angel and bad angel. And before that, i-review ko yung Hebrew word ng stars, kasi yung angels tinukoy din sila as stars, sons of God. Isa rin yung Elohim. Hindi ko in-include nung first session kasi baka mabigla kayo. So dito sa medyo gitna natin lalagay. So authorities, sabi dito, Jesus Christ is gone into heaven, and the right hand of God, angels and authorities. Inulit na naman, and powers being made subject unto Him. So lahat ng mga yon tinutukoy na ba't iba ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus Christ. And another, dignities. May dignities din. Sabi dito, these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. Evil of dignities. Okay. And hosts, tinukoy din na host. One title of category of heavenly being is called host or hosts. The Hebrew word for army. Kaya yung salitang host,
ito ay ginagamit pagdating sa mga labanan na or army, kasundaluhan, ganun. So, this title emphasizes their military organization na sila talaga lumalaban, naglalaban sila, 'di ba? Gabriel versus Prince of Persia and Michael, tas magtatawag na naman Prince of Gracia. So, ganun ng mga host diyan. And legions. At pag sinabi mong legion, 'di ba, may inaalihan na taga Generaset. Yung taga Gadareno, yung Gadareno. May sabi niya, sino kayo? Sino ka? Marami kami. Sa English is legion. Pag sinabing legion, hindi ibig sabihin na pag sinabi mong legion, puro sa demonyo lang. Pag sinabi mong legion, may legion din si God. So another use for heavenly beings is called legion or legions. Kaya yung salitang legion, hindi lang yan title ng kaaway o ng demonyo. Mali yun. Kasi kahit si Jesus Christ, sabi niya dito sa Mark chapter 26 verse 53. Sa King James Version sabi niya dito, babasahin ko po sa inyo. Think that I cannot now pray to my Father and He shall presently give me more than 12 legions of angels. Isang legion lang yung sa inaalihan ng demonyo Tapos sabi niya, wag mo kaming iparusahan, lagay mo na lang kami sa mga baboy. Sabi niya ganon. Ilang baboy yun? 2,000. So, sabihin na lang natin, 2,000 mga demonyo, tag-iisa sila mga baboy doon. Nagpatiwakal. Tama yung baboy, no? Baboy na nga, nababoy pa. Ang baboy naman to. Nagpatiwakal sila doon. So, yun, legion lang yun. Ito, 12 legions of angel. Kapag nagpray ako sa Panginoon, di ba kayang ibigyan ako ng 12 legions. Kung isang legion, 2,000 times 12, 24,000. Hindi lang. 12 legions. Diba? So, ang dami. Grabe. Last, angel of the Lord. Pag sinabi ng angel of the Lord, tatlo kasing mababasa na angel of the Lord. Una, the precise identity of yung term na angel of the Lord. Plain angel of the Lord. Is not given in the Bible kung sino talaga. However, there are many important clues to his identity. There are Old and New Testament references to angels of the Lord. Yung isa, angel of the Lord. Yung ikalawa, an angel of the Lord. Yung ikatlo, the angel of the Lord. So, magkakaiba. Or possible, parehas lang yung angel of the Lord tsaka an angel of the Lord. Pero yung pagsalitang the, it seems when the definite article, kasi definite article yan, kumbaga sa Greek, pag sinabi mo na, yung the is ho. Ho angelos. The. Pag angelos lang, lalagyan yun sa English na an angel. Kasi ang hirap naman angel agad. Ang mangyayari sa English, an angel ang labas. So, pag sinabing ho angelos, talagang it was defined as specifying a unique being, iisa lang or separate from the other angels. So, the angel of the Lord speak as God. Parang siya na yung Diyos na nagsasalita or identifies himself with God and exercises the responsibilities of God. And ito yung mga readings niya, Genesis 11:7-12, 21 verse 17 to 18, 22:11 to 18, Exodus 3:2, Judges 2, chapter 2 verse 1 to 4, chapter 5 verse 23, and Judges chapter 6 verse 11 to 24, chapter 13 verse 3 to 22, 2 Samuel 24 to 16, Zechariah chapter 1 verse 12, chapter 3 verse 1, and chapter 12 verse 8. Diyan mababasa yung the angels of the Lord. So lahat yan, the angels of the Lord. In several of these appearances, those who saw the angels of the Lord feared for their lives because they had seen the Lord. Palagi nilang, nakakatakot, nakita ko yung the angel of the Lord. Nakita ko ng Diyos. Isa yan sa Genesis. Therefore, it is clear that in the least or in at least some instance, the angel of the Lord is a theophany. Yun yung sinasabi nating theophany. And kung personal na si Jesus Christ yun na tinutukoy doon, tulad nung, I have saw an
uh, like a son of God. So ang tawag doon, Christophany. So, nakipagbuno si Jacob doon sa isang anghel ng Diyos, the angel of the Lord, at sinasabi na si Jesus Christ yun. So Christophany, kung naniniwala kayo. Ako, hindi ko sinasabi na yun talaga yung sinasabi doon, no? Wala akong conclusion doon kung si Jesus ba yun, literal na angel, o Diyos na mismong yung Diyos na bumaba. No? Basta kung ano yung nakasulat, doon lang tayo. Huwag na lang tayo lalampas. So, an appearance of God in physical form. Yun ang ibig sabihin ng theophany. As mere angel, yung angel of the Lord. So, the appearances of the angel of the Lord cease after the incarnation of Christ. Angels are mentioned numerous times. Dami namang sa New Testament. Pero yung salitang the angel of the Lord, isang beses lang kinote. Is never mentioned in New Testament after the birth of Christ. One possible difficulty is that the angel of the Lord who appears in Joseph in a dream in Matthew chapter 1 verse 24 is called the angel of the Lord in King James. So, nung pinanganak na si Jesus Christ, wala nang tinutukoy na the angel of the Lord. Nung dream lang ni Joseph. Pero pag-aralan natin ito mabuti, kung ito ba talaga ay the angel of the Lord o an angel. Tingin tayo sa interlinear Bible. So, Matthew is simply referencing the same angel he had just mentioned. So, there is also some confusion regarding Matthew chapter 28 verse 2, where sa King James, ang sabi doon, the angel of the Lord, and descended from heaven and rolled the stone away from Jesus' tomb. Ito lang yung isang sa Matthew 28. Kasi sa King James, ang nakalagay at nakasulat, the angel of the Lord. Pero nung binasa ko sa interlinear, wala namang ho na salita. Pag sinabi mong ho, o H-O, the, yun yung salitang the, o the Messiah, ho Christos, o kaya Kristo. So, it is important to note that the original Greek has no article in front of angel. It could be the angel or an angel. Parehas. Pero wala talaga. But the article must be supplied with the translators. Other translation beside King James, ang nakalagay doon, an angel, hindi the angel, which is the better wording. Better, no? Better siya. Kaya sa King James, ito ang sabi niya doon, yung nag-roll ng stone ni Jesus Christ sa tomb. Ang nakalagay dyan, for the angel of the Lord descended from heaven. Kasi pag sinabi mong the angel, ho angelos. Hindi naman ho angelos. Ang nakalagay dito, ayan, and behold an earthquake, there was an angel. Bakit nilagyan ng an? Wala naman talaga kasing an sa rules ng Greek. Angelos lang. Pag nakita kayo ng ganyan, dalawang letter G, ang basa na dyan, NG, angelos. Kaya dito sa baba, yung kanyang rough translation, angelos. Okay, angelos. Ayan. Hindi ho angelos. Kaya, sa original, an angel sa Greek. Sa King James lang, the angel. Kaya, ang tinutukoy na the angel of the Lord, tuwing kadalasan na binabanggit yung salitang the angel of the Lord, it's conceivable that the appearances attributed to the angel of the Lord were instances of Jesus manifesting before His incarnation. So, possible na ito yung tinatawag na Christophany. Jesus asserted His existence before Abraham. Sabi niya, before Abraham was I am. John chapter 8 verse 58. Suggesting a logical possibility, hindi ko sinasabing absolutely, of His active presence and manifestation in the world, regardless of the scenario, whether the angel of the Lord represented as pre-incarnate manifestation of Christ or Christophany, or an appearance of God the Father, the theophany, si Father man yun. So it is strongly probable the term the angel of the Lord typically denotes a tangible manifestation of God, either way sa dalawa. So, clear. Hindi ibig sabihin na the angel of the Lord, anghel lang si Jesus Christ. Ano po? Yun ang mali.
na dahil ang tawag sa kanya, the angel of the Lord, ginawa naman na nilang si Michael Archangel. Hindi porke sinabing angel. Kasi nga, ang ibig sabihin ng angel, kapatid, ay messenger. Eh si Jesus Christ, he always proclaimed the message of the Father. The gospel of the kingdom of God. Yun yung palagi niyang pinapangaral. Gospel of the kingdom of God. Gospel of the kingdom. Good news or gospel. Evangelion. Kaya nga yung salitang gospel ay originally in Greek, EU. EU means good. And angelos, EU, angelion, angelos, angel means messenger. Good message. So he is he holds the message from the Father. And the message itself is he. Siya rin yung mensahe na dala niya na mula sa Ama, na siya yung good news. Patungkol sa kaharian ng Diyos na may kaligtasan. Through Him, siya yung door, siya yung way, siya yung life. Kaya, hindi ibig sabihin na porke sinabing the angel of the Lord ay anghel siya na kinreate. No, it was separate kind of angel. In a term, generally, as a messenger, oo, angel. Pero as a created being, as kapantay niya na angel or angel na ang entity niya, anghel din, no? Hindi. Wag sana naintindihan natin 'yon. Kaya kung merong medyo naguguluhan sa inyo, nawa ipaunawa ng banal na espiritu. Kasi kung wala tayong Holy Spirit, hindi natin 'to maintindihan. Iba yung salitang general term sa specific terminology. Ulitin ko, pag general, pwedeng ang mensahero ng Diyos ay angel. Kahit ako, pwede akong tawaging angel. Kaya nga sinasabi nila si Felix Manalo, anghel din ng Diyos. Angel as a messenger, pero yung tutukuyin niya na siya yung nasa Revelation na ikalawang anghel ba yun? Ikaapat na anghel na siya daw yung anghel na yun. Ay hindi tayo maniniwala na messenger na anghel na tao yung tinutukoy doon. Literal na anghel ng Panginoon yun, na angel na created being na immortal at eternal but not eternally existent. So, yun yung problema doon. Okay? As a messenger, angel, pero as a created spiritual being, hindi. Iba ang tao sa anghel. So, yan. Praise the Lord. Yun yung ating description. Actually, marami pa yan. Sa delineation na lang natin ilalagay. I-distinct na natin yung good and bad angels, yung ministry ng mga good angels at yung ministry ng mga bad angels.